Magandang araw sa inyo mga ka-YouTubes. Ako po ulit si Marcus at samahan niyo ako sa another episode ng Kalusugan, Agham at Gamot Corner dito sa TV28 Angel Channel. Last time na pag-usapan po natin ang tungkol sa MSG. Nakasama po ba sa kalusugan? Ngayon naman po ay isa na namang interesting topic ang ating pag-uusapan. Actually, requested po ito ng isang ka-angel. Ito po ay tungkol sa erectile dysfunction. Sayang, wala si Professor Ken Chu. Hindi po siya makakapag-present ngayon. Binigay po niya itong assignment na ito sa akin at ako po ang mag-present sa inyo. Pero bago po tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po na mag-subscribe yung mga bago pa po sa channel na to. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell para updated po tayo sa susunod ng mga videos. Tara na! Welcome back mga ka-YouTubes. Pag-usapan na po natin ang tungkol sa erectile dysfunction. What is erectile dysfunction? It is an inability to get and keep an erection firm enough for sex. May mga times po sa kalalakihan na nahihirapan po mapagpatigas. Or nakakapagpatigas po pero hindi po ito na maintain. Meron din po namang times na hindi po ganun ka full ang erection. Hindi po enough yung erection para maging successful yung sex. Another is, it is unable to ejaculate on a consistent basis. So, it is considered also erectile dysfunction, yung hindi po makapagpalabas in a consistent basis. May mga times na siguro dahil sa pagod or madami tayong nailabas sa araw na to at pwede po yun na reason. Pero madami pa pong mga causes at pag-uusapan po natin yun mamaya. If it is an ongoing issue, it can cause stress. It can affect self-confidence and contribute to relationship problems. Dahil sabi nga po na ang erection problems daw po ay not necessarily a cause of concern. Pero kapag ito ay ongoing issue na at nakakapag-cause na ng stress at ng confidence, nakaka-contribute na rin po ito sa relationship problems, dito na po pumapasok ang problema ng erectile dysfunction. It can also be a sign of an underlying health condition that needs treatment and a risk factor for heart disease. May mga times po na sasabihin natin na wala naman po tayong sakit sa hypertension or sa heart. Pero may mga times po na wala pong symptoms ang mga ito. At nararapat lang po talaga na magkaroon tayo ng mga regular check-ups. At yan po ay pag-uusapan natin mamaya din po. Ano ka po ang mga symptoms ng erectile dysfunction? Ito po yung trouble getting an erection, nasabi na po yan kanina, trouble keeping an erection, at yung reduced sexual desire. Regarding reduced sexual desire, marami pong dahilan at iba't iba po ang reasons ng bawat tao kung bakit po sila nawawalan ng gana sa pakikipagtalik. Yung kanilang gana sa pakikipagtalik. Minsan dahil sa pagod, sa stress, o yung minsan may mga tao po na apektado dun sa bad smell pag depende sa partner niya. Kaya maintain po talaga natin yung healthy hygiene. Pero meron naman pong iba na okay po ang medyo may amoy. Actually, meron pong isang best-selling book, yung pong Joy of Sex, na nagsabi na wag po agad magse-sex immediately after taking a bath. Kasi na-strip off daw po yung natural smell ng katawan at ito ay sinasabing aphrodisiac. So, may ganun pong mga bagay na dapat natin i-consider din. Punta naman po tayo sa causes ng erectile dysfunction. Ang male sexual arousal ay marami pong factors involved. Kasama po dyan ang brain,
ang hormones, ang emotions, ang nerves, muscles, and blood vessels. At kapag naapektuhan ang isa sa mga ito, ay nagdudulot po ito ng cause for erectile dysfunction. Ang stress at mental health concerns ay cause din po ng erectile dysfunction, or it can worsen the erectile dysfunction condition. At pwede rin po itong the other way around. Pwede po ang erectile dysfunction ay makakos ng stress and mental health concerns. So, ang causes of erectile dysfunction can be physical or psychological, or it can be both physical and psychological. Punta po tayo sa physical causes. Bigay po tayo ng mga examples ng physical causes. Heart disease, clogged blood vessels, high cholesterol, high blood pressure, diabetes, obesity, Parkinson's disease, multiple sclerosis, certain prescription medications, tobacco use, Peyronie's disease, alcoholism and other forms of substance abuse, sleep disorders, treatments for prostate cancer or enlarged prostate, surgeries or injuries that affect the pelvic area or spinal cord, at low testosterone level. Sa psychological causes naman po, nandito po yung tinatawag nating depression, anxiety or other mental conditions. Stress, kahit simpleng stress po, it can progress to later na mas mataas na level ng stress na magiging anxiety po at depression na. So, dapat po natin itong pag-ingatan. Relationship problems din po due to stress, poor communication or other concerns. Kaya mahalaga po na kung ano ang meron po tayong mga problema, ay dapat pinag-uusapan po natin ito at open po tayo sa ating partner, sa ating asawa. Dapat naintindihan din po natin yung ating kalagayan. First, syempre, yung sarili natin. Dapat naintindihan natin kung ano yung nagiging problem natin. Punta naman po tayo sa isang controversial factor na sinasabing it can cause erectile dysfunction, lalo po sa mga kabataan. Ito po yung tinatawag na performance anxiety. Normally, ang mga lalaki may machismo. Ito po yung nagkakaroon siya ng issue sa kanyang sarili to please their partners. Gusto po niya, siya po yung best man, superman baga, na ayaw po niya may masasabi ang kanyang misis o ang kanyang partner sa kanyang performance. Lalo po, at may mga babae na ito po yung ine-expect sa mga lalaki. Yung gusto po nila ay parang aggressive, powerful yung lalaki. So, ang thoughts ang lalaki na sana hindi niya ma-fail yung babae. Nagkakaroon siya ng insecurity about your ability to perform sexually. At sana po naintindihan ito ng mga kababaihan na may ganitong factor ang mga kalalakihan. Kaya dapat intindihin po nila ang side ng mga lalaki. At wag nang i-aggravate ito na during sexual act, magbibigay po siya ng mga negative comments. Dapat po pagka sa sexual activity, lahat positive. Mapansin nyo, matanong po nyo, bakit po yung mga mister very fond of going sa mga mga bars, sa mga bars, dun sa mga maraming babae, Ito po ay based on interviews, survey, na sinasabi po na kaya po sila pumupunta doon dahil yung mga babae doon ay tinuturing sila as parang superman, walang pintas, lahat maganda, positive thoughts. Dahil kahit alam naman nila na kaya sinasabi yon ng mga babaeng nandun is because it is for money or what. Pero
meron po kasing involved doon na psychological factor. Yung pong appreciation na hinahanap ng mga lalaki. Yung positive comments na yun. Parang katulad din po yan sa mga kababaihan. Sinasabi po nila na ang mga kababae ay naghahanap din po ng mga positive comments sa mga partners nila. So in short, both male and female deserves appreciation. Kaya during sexual activity or intimate activity, dapat positive thoughts lang. Positive comments, appreciation po ang ating ibigay sa ating partners. So that yung insecurity mawala po yun. At maging komportable po tayo sa ating mga partners. At another thing po itong anxiety about penis size and body image. Malaki pong bagay ito sa mga kalalakihan. Parang issue po ito. No? Kaya po yung mga kababaihan na naririnig natin na nagko-comment sa size or may mga kababaihan nowadays na masyado pong focus or itong tinatawag nilang ducks, jutes, na very popular terms nowadays, nakaka-apekto po ito sa mga kalalakihan. Kung sila po ay hindi po nila nakikita na duck sila o alam nila jutes sila. Kung tutuusin naman po, ang size po ng penis ay depende po sa comparison. At doon po ito nagkakaroon ng problema dahil halimbawa ako, paano niya naman po masasabi na ducks ako, jutes kung walang comparison? At kung sa partner ko, isipin ko sa lalo pa, bakit naman iisipin ang babae? Bakit ko isipin sa mga babae na nagko-compare sila, ibig sabihin madami silang partner. So, nakaka-turn off po itong mga ganitong mga thoughts at mga bagay. Dapat hindi po natin ito masyadong binibigyan ng issue. Lalo po kung kaharap po natin yung ating partners. Wala pong ganitong thoughts, especially sa intimate moments natin. Kaya po itong issue sa penis size, dapat erase po ito. I-appreciate po natin to what your partner has. Yung pong mga babae ganun din. Actually, ang mga babae ay very concerned po sila sa kanilang breast size. Na dapat hindi rin ito maging issue sa mga kalalakihan. Like yung body image, kung sexy po or hindi, dapat po lahat maganda. Lahat po positive sa sexual moment. Punta naman po tayo sa risk factors. Ito po yung mga kung ano po ang meron kayo, alinman dito, candidate po kayo para magkaroon ng erectile dysfunction sa susunod na mga araw or in the future. Ito po ay medical condition. Kung kayo po ay heavy tobacco user, halimbawa overweight po kayo, o gumagamit ng certain medical treatments like yung mga ginagamit sa prostate surgery or radiation treatment for cancer. Kung na-injured po kayo, na na-damage yung nerves nyo or arteries that control erections, yung medications na ginagamit nyo or iniinom nyo po, like antidepressants, antihistamines, yung mga pang-allergy nyong mga iniinom, yung mga medicines for high blood pressure, yung sa pain or prostate conditions ng mga medications. This can affect later on, baka develop po kayo ng erectile dysfunction. Yung psychological conditions nyo, katulad ng napag-usapan po natin kanina, yung stress, yung anxiety or depression. At yung drug and alcohol use. Long-term use nito at kung heavy drinker po kayo. Ito po ay issue lalo sa mga kabataan. So, risk factors po ito. So now, what are the complications of erectile dysfunction? Pag meron po nito ang mga kalalakihan or ang isang lalaki, magkakaroon po siya ng unsatisfactory sex life. Lalo pong makakadulot po rin ito ng stress or anxiety. Or makakapag-aggravate kung may stress na siya, makakapag-aggravate pa po ito ng stress, lalo siyang magiging
very anxious, at can lead to depression. Nagkakaroon po siya ng embarrassment or low self-esteem. Kakaroon po ng relationship problem, at inability to get your partner pregnant. At ito po ay isang malaking problema. Dahil lahat po naman ng pamilya gustong magkaroon ng anak. Lahat po ng mag-asawa ay gustong magkaroon ng anak. So, kung meron po kayong nararamdaman na alinman dun sa mga nabanggit, mga sinyales na magsasabi na meron po kayong erectile dysfunction, paano po natin ito i-manage? Or ano po ang ating gagawin? Pwede pong magpatingin sa doktor para po ma-rule out kung ano po yung nangyayari sa atin. Pwede pong natural remedies, pero remedy lang po yun ha. Pag may underlying condition po kayo, medical condition, natural remedies will not be enough. Yung patatlo po ay lifestyle changes. So isa-isahin po natin ito. Punta muna po tayo sa natural remedies. Sa natural remedies, pwede pong mag-consider kayo ng acupuncture, body massage, or try supplements. Kailangan lang po, sigurado po kayong legit at safe yung supplements na inyong gagamitin. Pwede po kayong humingi ng payo sa inyong pharmacist sa community. Pwede rin po sa any healthcare provider na inyong malalapitan. Karaniwan po nangyayari ngayon sa social media, nagkalat po ang supplements, and yung po mga testimonials maminsan na-exaggerate because of marketing. Dapat maging maingat po tayo at mapagsuri. Marami rin po ngayong nagkalat na counterfeit medicines, yung mga unregistered, yung mga imported na hindi na registered dito. Hindi po natin sinasabi na lahat ng imported na products ay ay fake. Ang sinasabi po lang natin, para sigurado po tayo na legit at safe yung isang product na imported, it should be registered sa FDA. Marami pong fake products yan, especially sa supplements, at dapat po maging mapanuri po tayo. Yung pong napag-usapan natin sa isa nating video sa ating dito sa TV28 Angel Channel, yung tungkol sa Robust. Isa po yung supplements na ginagamit ng mga kalalakihan. Another management po ng erectile dysfunction is through lifestyle changes. Ito po, kailangan disiplinado tayo at focus tayo dito sa pag-avoid ng smoking and drink less. Mahirap po ito dahil ng peer pressure, at may mga okasyon po na kailangan natin ito. So, we have to be responsible kung gaano lang po yung kaya natin at yung makakabuti po sa atin. Dapat alam po natin. At itong avoid smoking, mahirap po ito gawin, pero dapat i-manage po natin habang maaga pa. Then, strengthening communication in a romantic relationship. Ito po yung napag-usapan natin kanina, na dapat open po tayo sa ating mga sexual partners. At para alam po nila at naiintindihan nila yung pinagdadaanan natin, kung ano yung mga bumabagabag sa ating isipan. Then, exercising more and following a healthy diet. Siyempre, kailangan healthy lifestyle, ito pong pinag-uusapan natin. So, dapat may physical activities tayo regularly, exercise, at following a healthy diet. Malaking bagay din po talaga itong healthy diet. Siyempre, kung mga bagay na mga pagkain po na nagdudulot ng mga nabanggit kanina, na it can lead to physical factors na nagkokos sa erectile dysfunction. Ito pong reducing anxiety. Dapat yung stress management, kung paano natin i-handle ang mga problema natin, dapat magawa po natin ito. Sa future videos po ng channel na ito, magkakaroon po tayo ng ways on how to manage anxiety properly. Tapos ito pong couple counseling. Pagka-psychological causes po, we can consider a couple counseling. Meron po mga professional couple counselors na nasa
nasa practice na po na pwede po nating malapitan. Marami naman pong nagsasabi na hindi ito nangyayari sa kanila. Maybe because they are healthy for now. At mahalaga po na alam din po natin kung paano ito maiiwasan. Ito po ang ating mga tatalakayin at this is sa slide na to. Make healthy lifestyle choices and to manage any existing health conditions. Work with your doctor to manage diabetes, heart disease, or other chronic health conditions. See your doctor for regular checkups and medical screening tests. Ito pa ay gusto ko pong i-share sa inyo dahil itong screening ay napakahalaga. Itong regular checkups ay napakahalaga kahit wala pa po tayong nararamdaman. At least once a year magkaroon po tayo ng regular checkup sa ating doktor. Magkaroon na ng mga laboratory test para nalalaman po natin yung at an early stage, no? Yung hindi pa po nakikita yung mga simptomas, wala pa pong signs, wala po tayong nararamdaman. Hindi po porke wala tayong nararamdaman at nakikita ang signs ay wala po tayong sakit. Dahil po sa pollution at kung ano-anong hazardous factors sa ating paligid, nagkakaroon po ng damage sa ating katawan. Kaya regular po dapat tayo nagpapa-check up kahit wala pong nararamdaman. Sa future videos po magkakaroon po tayo ng pag-aaral para dito at may present namin sa inyo yung tungkol sa better prevention and control sa mga possible diseases. Then next is exercise regularly. Then take steps to reduce stress at get help for anxiety, depression, or other mental health concerns. Yan po yung isa sa problema natin ngayon, lalo ngayong pandemic, no? Ito pong mental health problems. Kaya dapat po natututo tayo o natututo po nating i-manage ng maayos ang ating mga problema. Isang mahalagang consideration po ay to consider having a consultation to a doctor. Lalo po kung nag-fail na po tayo sa paggamit ng supplements at yung mga lifestyle changes, pero pa po tayong ibang nararamdaman. Or para po tayo makampante o magkaroon ng peace of mind, talagang kailangan po natin magpatingin sa doktor. Lalo pa po ang mga kalalakihan ay hindi po talaga fun magpatingin sa doktor. Parang a sign of weakness po para ito sa kanila. No? At nasa studies po naman na lumalabas na ang mga kalalakihan daw po compared to females, talagang hindi po nagpapatingin usually sa mga doctors. At kung kailan grabe na yung kanilang condition, tsaka pa lang po sila magpapatingin sa doktor. At sana mabago po itong ganitong notion na hindi po ito sign of weakness. Kailangan po nating magpa-konsulta sa doktor kahit wala po ngang nararamdaman eh. Kahit isang regular check-up po every year is fine. So, ito pong sasabihin natin dito sa ating slide na ito ay mga preparation for consultation. At during consultation po, kailangan wala po tayong ma-miss na information. Kala po natin hindi mahalaga itong isang bagay at hindi na natin sasabihin sa doktor. We should be open sa doktor. Baka po yung isang maliit na bagay na yun makakatulong for the proper or tamang diagnosis. Nangyayari po kasi ang mga wrong diagnosis sa ibang mga cases because dahil na rin po ito sa failure to confide or to tell the doctor yung truth at saka yung complete information regarding sa mga nararamdaman po nila. So, ibig sabihin po, bago tayo pumunta for consultation, kailangan po tayo maging handa sa mga information na posible pong itanong sa atin. At dapat na-analyze na po natin or na-assess na po natin yung ating sarili para maging kumpleto po yung ibibigay natin sa doktor na information. Ito po ang mga sumusunod. Ask if there's anything you need to do in advance. Tatanong niyo po sa doktor. Kung kayo po ay nagpapa-appointment pa lang, tatanong nyo po beforehand na kung
meron po kayong dapat gawin like fasting. Then, write down any symptoms you've had, including any that might seem unrelated to erectile dysfunction. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, kahit hindi po related or iniisip nyo na baka maliit na bagay lang yun. Pero, kailangan nyo po maging open sa doctor to uncover other diseases as well. Then, write down key personal information, including any major stresses or recent life changes. Make a list of all medications, vitamins, herbal remedies, and supplements you take. Importante po yun. Take your partner along. Importante din po ito. Kung maaari po, ay pwede nyo pong isama ang inyong partner, yung asawa nyo po. Can help you remember important details. Minsan may mga bagay na siya po yung nakakaalala, malimutan nyo po during the interview. At syempre, kailangan nandun din po siya para maintindihan po niya yung mga sasabihin ng doktor, para yung hindi nyo po maalala, baka maalala niya. Tapos, maintindihan po niya yung kung ano yung nangyayari sa inyo. Write down questions to ask para wala po kayong ma-miss. May mga question kayo, isulat nyo na po yun. Then, what other health concerns or chronic conditions do you have? Baka meron pa po kayong ibang problema aside doon sa main problem nyo. Have you had any other sexual problems? Have you had any changes in sexual desire? Do you get erections during masturbation, with partner, or while you sleep? Yan, mahalaga po ito kasi ina-assess po kayo ng doctor kung ano po yung talagang underlying condition nyo. Are there any problems in your relationship with your sexual partner? Does your partner have any sexual problems? O baka naman yung partner nyo, yung misis nyo ang may problema na naapektuhan lamang kayo. Are you anxious, depressed, or under stress? Have you ever been diagnosed with mental health condition? If so, do you currently take medications or get psychological counseling like psychotherapy for it? When did you first begin noticing sexual problems? Do your erectile problems occur only sometimes, often, or all the time? Yan, importante po ito. I-assess niyo po yung sarili niyo, no? Kung madalas po ba ito, or minsan lang, or kailan po ito nangyayari? Ano po yung mga instances na ito ay nangyayari? Maaring sa same partner, ito po sa ano to, lawakan lang po natin ang pag-iisip natin. Kung may marami po kayong partner sa limbawa, ito nagiging problem natin So, kung meron po kayong ibang partners at hindi po pare-parehas ang experiences nyo, dapat ito po ay sinasabi nyo sa doktor. Yun nga lang, pagkasama nyo yung isa sa kanila, ay magiging problema po yan. Pero, kung yan po ay magiging komplikado, mag-isa lang po kayo pupunta sa doktor. What medications do you take, including any herbal remedies or supplements? Do you drink alcohol? If so, how much? Do you use any legal drugs? What if anything seems to improve your symptoms? What if anything seems to worsen your symptoms? O ito po yung mga bagay na sa palagay nyo nakapag-improve po ba sa symptoms pag ito ay ginagawa nyo? O ito ay yung instance? May instance po ba na nakapag-worsen ng symptoms nyo? Kailan po ito nangyayari? So dapat i-assess po nyo ito. Uulitin ko po, hindi ko po sinasabi itong mga tungkol sa maraming partners dahil ina-advocate ko po yun. Actually, hindi po ako nag-advocate ng madaming partners. Dapat po talaga ay isa lang ang ating partner at yun po yung ating asawa. Okay, that's it. That's all for now. Ito po yung mga references na ginamit natin dito sa presentation na ito. Ayan po mga ka-YouTube. Kung meron po kayong mga katanungan or baka may mga na-miss pa po ako sa presentation na to, ay maaari po kayong mag-email dun sa email address na ibinigay po sa about dun sa YouTube channel namin. At
dahil baka gusto nyo pong maging confidential yung sulat nyo na hindi nyo po ilalagay sa comment. Pero po sa iba, maaari po kayong mag-comment below. At sana nagustuhan nyo po yung presentation natin. You may like also this video. At pwede rin nyo po itong i-share sa inyong mga friends para aware po din sila sa isang condition na ito na nagiging problema po natin sa society. Lalo ngayon, mga kabataan na po ang nagkakaroon ng problema sa ganitong issue, kaya nag-resort po sila sa pag-take ng mga supplements. So, hanggang sa muli po, ito po si Marcus at nagpapaalam po sa inyo. Sana po ay maging malusog tayo, palagi, mag-ingat po tayo. Tara, let's!